short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Yun na. And then after The drugs Yun na. should be alarming, and we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. Ang complaint na dapat dumaan sa due process at proper forum. At isa sa 5 argumento ng na-file ay ito pong hindi na ibito na unprogrammed appropriations at ilang provision nito mula 2023. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Yan, ingat kayo sa kumakalat na virus. 2 days tayong, alam niyo, masama ang pakiramdam. Pero, all goods na tayo ngayon. At all goods tayo dyan dahil unang impeachment complaint laban. Kanino? Di kay Bonget! Yan ang hinahanap ng taong bayan. Pero, huwag tayong pakakasiguro dahil may post si Kuya Jay Zonza na drama lang nila ito. Di ba? Abangan natin kung ano yung balita ngayon kasi dito lagot. Bonget mapapatalsik. Impeachment complaint na naihain at malakas ang ebidensya. Pero wag papakasiguro dahil may post nga si Kuya Jay. At Rubel Gonzon, binira si Clareng. Pakikialam sa away politika, number 1 yang kapalpakan. Yan ang sinasabi natin. At sabi rin ni Manong Jason yan, bira ng bira, siya na demanda. Kita nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo yung maraming post si Manong Jay Hindi pa ako nakapasok sa Southport Park, Mr. Diskaya, sa akusasyon sa kanya. Hindi naman pala siya nakapasok Bakit nyo yun Ngayon ipatawag nyo yung bumili. Kayo naman paitawag nyo kung nalilink si Diskaya dito kay Martin, si Martin na ipatawag nyo. Bakit pigil na pigil ba kayo ipatawag si Martin? Bakit takot ba kayo kay Martin? Senador kayo. Anak na mambugi ito mga senador na to. Di ba sinumpaan nyo yan sa taong bayan na kayo'y magtatrabaho at kayo mga mambabatas? Yan, iimbestigahan nyo lang naman yan. Di ba? Bakit hindi nyo maipatawag dyan sa Blue Ribbon? Itong si Balulong. Nagtatanong lang Baka hindi nyo kaya. Kayang-kaya ni Senador Marcoleta yan. Kung hindi nyo na kaya, ibigay nyo kay Senador Marcoleta. Ibalik nyo yung Blue Ribbon Chairman kay Senador Marcoleta. Matatapos ang kaso na yan. Hindi magkakalagitnaan ng taon, tapos ang kaso. Makukulong si Balulong. Diba? Tuloy nga natin impeachment complaint laban kay Bonget, inihain ni Representative Nisay. Naku. Lacson deliver his opening statement as Senate Blue Ribbon hearing resume. Ngayon nga, sabi, Monday, di ba? Alamin natin kung totoo ba na may impeach ba talaga o drama lang ito. Mahirap kasi, nagsasalita sila. Pero drama lang ang lahat. Sarsuela ika nga, sabi ni Bibi Sara. Simulan natin dito at mamaya, meron akong papakitang video sa inyo. Isang parang kanta Pero ang tunog niya, ano ba tawag doon? Tunog yung noontime show sa alas 12. Yung tik, tulaga. Bulaga. Parang, ulaga. Parang ganon, mamaya maririnig yung maganda sa pakinggan.
Binira lahat ng mga dorobo. Kasama yung mga bulager na bayaran. Ay, pasok na natin to. Ano ito? Justin, may naghain na ng impeachment complaint Ah, laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos all Jr. good yan. sa All Kamara good. de Representantes ngayong umaga. Ah. Ang impeachment complaint ay inihain ni Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jenny Jet Nisay. Verified complaint for impeachment. Complaint Attorney Andre De Jesus by and for himself and unto these honorable House representatives after having been duly sworn under oath, hereby respectfully states, public office is a public trust. This is neither aspirational nor debatable. It is a constitutional command that demands unquestioned fidelity, especially from the President. Ah, no? lumampas. Wait. Lumampas. Lumampas, ha? Anak ng bugi, ah. Ba't lumampas? Ito maipasok ko lang. Duterte Youth Party List, pagkakataon na! Kasi nung dati naghain ng Duterte Youth Party List, eh. Parang hindi kinatigan ng mga congressman. Ha? Gago! Hindi kinatigan. So ngayon, pagkakataon na ulit. Dadami yan, malamang. Kasi meron nang nauna. Yung nauna, yung party list ni Duterte Party List, eh. Duterte Youth Party List, eh. Kaso, parang walang nangyari. Ito, may nauna. So, umere. Ay malamang, meron ng susunod pangatlo, pang-apat dyan. Tuloy! Damihan nyo para sigurado. Constitutional order when he caused the arrest and forcible transfer of former President Rodrigo Roa Duterte Nako, yan to the pa. ICC, an act that shocked the nation and violated fundamental principles of due process. Tama. Compounding these grave offenses are persistent and credible allegations that respondent is a long-time user of Agoy. an allegation he has never Matindi nga. squarely denied. Matindi nga, mga kasama. Ang hinain nilang, hindi ba kaso ito? O complain. Matindi. Sinasabi doon, na matagal na raw gumagamit ng pinagbabawal na candy at yung papadala nila kay Tatay Digong. Sa bagay, hindi magtatapos sa isang complaint yan. Si BP Sara nga, 4 na complaint, eh. Pero wala silang panama. Ito baka maka 10 complaint to. Tapos yung pangalawa, doon na siya lilitisin. Ako naniniwala ako, mga kasama, pag ito ay na pangalawahan, na pangatlo, na pang-4, na pang-5, na pang-6 na complaint, sigurado swak sa banga, mama. Kasi nasabi na sa universe yan, di ba? Naisabi na nakasama na yan sa pagbasa ng card ni Winda Fortun. 'Di ba? Na hindi matatapos ang termino. Naniniwala ako doon. Ikaw ba naniniwala ka? Kasi ito na eh. Pumasok sabi ko sa'yo, mainit. Ang labanan ng politika ngayon. 2 ang impeach. Sino kaya ang magwawagi dito? Gusto natin, babae ang maging presidente. Para matapos ang karera nitong mama na to, abangan natin sa mga susunod na mga araw kung anong uusad ba ito. Tuloy. Or disproven, rendering him manifestly unfit to govern. Yun, Taken totoo together, yun. these acts establish a clear pattern of corruption, abuse of power, and unfitness that leaves this honorable house no choice but to initiate impeachment. Nature of the complaint. This is a verified complaint for impeachment against Ferdinand Marcos Jr. for Alam nyo, nakakahiya, no? Pag ito, yung impeachment ay umusad at hindi ka mag-resign ka na lang para hindi mas nakakahiya. Kasi talagang, alam mo, umiikot na ho yung karaban. Oo, nagpapapirma na ho sila para doon sa pag-uwi ni Tatay Digong. Pag yung mga papel na yun ay ginamit din sa'yo, ay yun lang. Problema mo ngayon yan. Ilang milyon na ho yung hawak-hawak ng nagpapapirma para iuwi si Tatay Digong. Yung pirma doon, milyon na. Diba?
Naku po, Karudi. May isa namang Pangulo ang bababa, sabi ni Aling Ledesma. Nanaginip kasi si Aling Ledesma, sabi sa panaginip, oo, naku, magkakatotoo na naman na magagaya na naman to do sa isang Pangulo na napababa. Agoy, 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 agoy. Panaginip ni Aling Ledesma yun ha. Hindi natin alam kung magkakatotoo. Pero ano ang wish nyo? Ang wish ng taong bayan, type nyo sa comment section para mas mabilis. And corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Grounds in support of the complaint. Respondent is impeachable for the following acts, Agay, each ito na. independently sufficient to warrant removal from office. Respondent ordered and enabled the and surrender of former President Yan, Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Respondent is a DRUG addict Naku, whose condition matindi yun. impairs his judgment and leadership. Respondent failed to veto unprogrammed isa pa yan. appropriations and other betrayal of public unconstitutional trust yan. provisions of the General Appropriations Bill or GAB for 2023, 2024, 2025, and 2026. Respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. Andito lahat yung complain. Hinain dito kay Bongit. Kahit ano pang pagtatanggol sa kanya ng kanyang mga alipores o mga tagapagsalita, underman yan o secretary, wala hong panama dahil binakbakan ho ni Atty. Guanzon. Itong si Anta Clara. Alamin natin kung ano yung banat ni Atty. Guanzon kay Anta Clara na. Kay Claire Castro Yan, ay yan. iba kaysa expectation ng freedom of speech ng mga journalist. Kasi Yan. kay Claire Castro, dahil siya ay katawan, she's representing the president as spokesperson, pag sinabi niya yun, may bahid na siya ng political color. Kumbaga, may mali siya. Common sense yan. Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Opo. Dapat na, dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika Kaya nga sa vice president. Yan ang number one niya talagang kapalpakan. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Wala, yan ni dati, di ba? Sabi ni Manong Chabit, kritiko rin ni yan. Pero nung na-appoint, nabigyan ng pwesto, bumait daw. Biglang nagbago ang imahe. Baka nadadala lang sa king. Kumikinang ha. Money. Popcorn. Money. Popcorn. Baka nadala sa money popcorn. Diba? Doon siguro nabulag, sabi ni Aling Ledesma. Kaya, sige, attorney, tuloy mo lang, birahe. Opo. Binesweldohan natin siya eh. Tama, Binesweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos eh. Hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa vice president. Si Attorney Rowena Guanzon, dati pong COMELEC Commissioner. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Good morning. Opo, Attorney, pag-uusapan po natin itong ang kaso sa pagitan ni Congressman Leviste at ni Yuse Claire Castro. Sinampahan po ng civil libel na nagkakalaga ng 110 milyong piso ang isinampalaban nga dito kay Yuse Claire. Ano ba ang inyong masasabi? Bakit marami nagtatanong bakit walang kulong at pera lang ang gustong hingin na mula sa respondent? Kasi for every unlawful act, for every crime, there attaches a civil liability. Pwede mo namang
i-file yun sabay doon sa criminal case pag-file niya or i-file niya separate. Ang ginawa ni Congressman Leandro Leviste, he filed a separate suit for damages under the civil code. So, acts contrary to law, di ba? Opo. Good customs, yan ang basis niya. So, pero ang unlawful acts, yun yung unlawful acts constituting libel. So, number one, identified si Congressman Leviste directly. Sinabi ang pangalan niya, ni Castro. Yon. Number two, nagsabi si Castro ng mga salitang nakakasira ng reputasyon at Nako. honor ni Congressman Leviste or accuses him of a crime. Nako, doon na. Mukhang magbabayad ata ng 110 million. Hindi pa natin sigurado ha. Hindi pa natin sigurado. Pero maliwanag sa maliwanag, yung hinain ni Kong Leviste na danyos, 110 million. Kung yun ay mapatunayan, siguro kayang-kaya naman ata magbayad ni Anta Clara. 'Di ba? Hindi pa ako nakapasok sa South Forbes Park. Mr. Diskaya, sa konstitusyon sa kanya. Alamin nga natin ito kasi kung ang Diskaya na naman ang iniipit dito, puro na lang propaganda itong Red Ribbon, sabi ni Aling Marie. Kasi kung ang bumili si Martin, bakit hindi si Martin ang imbestigahan niyo? Nagtatanong lang ho. Alamin natin dito. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. But we have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Diskaya. Nako. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti
is actually Mr. Diskaya. Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Diskaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry about that. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Yun na. And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, Eto na, starting na. Meron na ho nagsalita sa Blue Ribbon. So, kailangan ipatawag nyo na yan. Baka na naman, meron nang umawit dito, hahanap na naman ng butas, para hindi humarap. Bakit ganun? Di ba? Bigyan lang ng konting pahapyaw to. Pag ito ba nagsalita na, tinuturo na, at sinabi ang nakabili, si ganito, ano ho ang mangyayari? Tapos na ang investigasyon o iibahin na naman ang kwento? Nagtatanong lang ho, ano ang pwedeng malaman ng taong bayan? nandito tayo ngayon sa pagdinig. Ano? Ayan na, tignan nyo. Kung makikita nyo personal, si Carla Diskaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's ako not ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park.
hindi ko pa nga alam kung anong mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili. Ganito na lang, oo. Ganito na lang, boss. Totoo yan. I-ano mo na lang. yan. Oh, kita nyo, sabi sa'yo, namubo. Ganito na lang, ituro mo na lang talaga yung boss mo. Excuse me. Nasamit ako Turo mo na lang yung boss mo. Total naman, mayroon nagkumakanta, para siyempre, alam mo na, sino talaga ang salarin, ikanta mo na. Kasi hindi ka rin naman matutulungan ni Balulong sa kaso na yan. Hindi ka matutulungan. Gagawin kang state witness, naku po, Diyos mio Marimar. Impeachment complaint laban kay Bungit-ngit. Naku, talaga namang hinihain na. Oo, talagang matindihan na. Ito pahayag. Alamin natin yung pahayag ng isang abogado kung ano ito sa impeachment. Might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs Yan na. should be alarming. And we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just Ayan. they're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules on evidence, when an act or declaration is made such that if it is within the hearing and observation of a party, and if untrue, should deserve a comment and none is made, under our rules on evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silence means yes. We have not heard from the president denying it. We have not heard from the president going through a procedure to debunk all these rumors that he is addicted or is using prohibited drugs. Last, I feel that the ICI has been weaponized by the government in order to protect his allies, the respondents' allies, President Marcos's allies, and Yan na. target political enemies. Meron na So we feel Meron na that tumatayo. apart from the president being an impeachable officer, we feel that this avenue would enable not just myself as complainant, not just Congjet as the endorser, but the Filipino people to thresh out all these matters which are being raised but are not answered at all by the president and his cabinet and his officers. Kaya nga naman, ayaw nila magsalita. Siguro ito na lang talaga yung pagkakataon para may mapanagot. Alin, meron pa nagsalita, isa pa. Panag ko lang yung impeachment complaint. Si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Good morning to everyone. Bilang House Deputy Minority Leader at member ng House Committee on Rules dito sa Kongreso, ay ini-endorso natin ang isang verified impeachment complaint Yan, ng verified ating na. kababayan na naayon sa ating saligang batas at rules of impeachment procedures dito sa House of Representatives laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun! Isa lamang po ito sa aming tungkulin bilang kinatawan sa Kongreso na kung saan kailangan po namin suriin, pag-aralan ang complaint na dapat dumaan sa due process at proper forum. At isa sa 5 argumento ng na-file ay ito pong hindi na ibito na program appropriations at ilang provision nito mula 2023 hanggang 2026. At bilang health advocate, nakita din natin dito na nakapaloob ang medyo controversial na 60 billion pesos 2024 PhilHealth Cash Reserve Fund na kung saan napunta po ito sa ating National Treasury at kamakailan lamang ay nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik dahil po ito ay unconstitutional and void. At alam po ninyo, kung nagagamit lamang natin itong mga ganitong klase ng pondo sa tamang programa katulad ng pagpapalakas ng ating health system, universal healthcare system, ay marami pong Pilipino ang makikinabang, lalo na sa mga kababayan nating nagkakasakit para magpagamot at yung mga
pagkakaroon ng maraming hospitals, pagkakaroon ng kumpletong equipment sa ating mga healthcare units, at napaka-importante rin po ang pagdagdag ng benepisyo ng ating mga healthcare workers. Kita nyo? Kaya mas maganda, oo, yung ginagawa nila, na alam nyo naman kung ano yan. So, yan na yung way nila para may mapanagot. At alam nila, na ito ay isang paraan para mapabagsak sa gagawin nila. Di ba? Ilang libo, ilang milyon ang may kagustuhan yan. Aalamin natin sa mga susunod na kwento. Sa tagpo at mga lumalabas na issue. At meron tayong gustong pakinggan. Maganda ito eh. Alamin nyo kung ano ito Lolo, anak at apo, ang pagnanakaw minana ninyo, 1 bilyon, 1 trilyon, buong bansa ay tunganga. Sina Tito Ping Saldi at Martin, Ralph Crispin, bayarang vlogger dumarami. Silang lahat ay nagkakaisa para ubusin ang ating pera. Buong bansa ay nalunod na dahil sa pagnanakaw na nagkakaisa. Professional kung saan pa nag-aral, pero sariling kapwa inaalipusta. Galing ni Kuya. Totoo lahat ng mga sinasabi niya. Believe ako, gumawa siya ng lyrics niya, tinugma sa isang kanta na alam mo naman. Pero hanggang sa muli, kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo, saan bansa ka? Para alam ko kung saan na umabot. At huwag mo kalimutan naman i-share. Nagtataka ako, hindi na tayo maabot ng 100,000, 200,000. Ano nangyari? Sabi sa akin, ano nangyari? Ang galing-galing mo. Hindi ko alam. Boss, ano nangyari na? Hanggang sa muli, pakilaging share. Bye-bye.